Waalaikumsalam Wala mo, Ustad. warahmatullahi wabarakatuh po, Ustad. Pasensya kayo kasi yung isang account ko, hang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Wait lang, saglit lang. Bigyan niyo muna ako ng 2 minutes, saglit. Saglit. Okay. Buti lang nakapasok yung... Naka-live na tayo? Mahal na. Mahirap talaga pala. Lagi nagmamadali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Amma ba'd. Alhamdulillah, sa araw na ito, tayo muli ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na makapagtipon-tipon sa pamamagitan ng online na pag-aaral. Alhamdulillah, pagkatapos natin purihin ng Allah subhanahu wa ta'ala at kilalanin ang ating huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw-araw ng ating buhay na naway patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ating mga kasalanan. At patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga lahat na mananampalatayang Muslim, maging babae man o lalaki, bata man o matanda, mahirap man o mayaman, buhay man o patay. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tulungan niya ang ating mga kapatid na nagdadawa o nag-aanyaya sa pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tulungan niya ang tao na nakibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway tulungan niya ang lahat ng mga mananampalataya na walang trabaho, walang makain, walang mainom. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway tulungan niya ang mga kapatid natin sa pananampalataya na may mga sakit. Bibigyan niya ng kagalingan at upang masamba nila ang Allah subhanahu wa ta'ala ng may kalakasan. Minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, muli tayo ay magbibigay ng pag-aaral tungkol sa ating din o sa ating pananampalataya, ang Tauhid. Alhamdulillah, bago po tayo dumako sa ating aralin, alalahanin lagi natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qala illa bitum illa qalila, law annakum kuntum ta'lamun." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Allah ay nagsabi, kayo ay hindi nanatili maliban sa isang saglit lamang, kung ito ay inyong batid lamang. Kaya minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, na sinabi ng ating dakilang tagapaglikha, na sabi niya, huwag ninyong akalain na kayo ay tatagal sa mundong ibabaw na ito, sapagkat marami nang sa mga tao na nauna na namatay sa atin. May tumanggap ng Islam at may tumanggi ng pananampalatayang Islam. Sa ganun pa man, ito ay bahagi ng dawa ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang mga sahaba radiyallahu anhum mga kasamahan, at mga Muslim hanggang sa araw ng paghukom. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Ang sino man ang tumahak ng isang daan at siya ay nanaliksik dito ng kaalaman. Ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sahalallahu bihi tarikan ila jannah, ay papadaliin sa kanya ng Allah ang kanyang daan patungo sa paraiso. Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan niya tayo ng tatlong pagkakataon na mamuhay. Una, namuhay tayo sa loob ng tiyan ng 9 na buwan at tayo ay inilabas dito sa mundong ibabaw buhay. Mamuhay tayo dito sa mundo at pagkatapos ay daratal sa atin ang kamatayan. At tayo dito sa mundo ay mamili tayo kung saan ang gusto natin na buhay, na habang buhay sa kabilang buhay. Ito ang buhay na walang hanggan sa hukom ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging paraiso man o impyerno. Kaya tayo nag-aral ng kaalaman upang mailayo natin ang ating sarili sa kamangmangan. Sa dahilan na yan, may angat natin ang ating antas sa pinaka mataas na antas ng paraiso. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Shahilallahu an la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tumistigo ang Allah subhanahu wa ta'ala at kasabay ng kanyang pagtistigo ay ang pagtistigo ng mga anghel. At maging yaong mga ulama o nagtatanga ng kaalaman ay sinaksihan ang pagdadakilang bagay na ito, ang kanyang kasiyahan at sa kanyang pananatili sa pagiging makatarungan sa kanyang mga nilikha. Walang Diyos maliban sa kanya, ang ganap na makapangyarihan ang tigib ng karunungan. Kaya minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ugaliin natin ang pagsaliksik ng kaalaman. May mga bagay na tayo binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanyang nilikha ay binigyan niya ng 42 oras sa isang araw. 24 hours ang bawat isa sa atin. Lahat tayo ay pare-parehas, pantay-pantay. Wala tayong choice kundi mamuhay tayo dito sa mundo at mamuhay sa kabilang buhay. Tayo ang pipili ng buhay natin sa kabilang buhay. Kaya, minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinuruan niya tayo ng isang dua na magpapalakas ng ating iman. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Raditu billahi rabbahu wa bil islami dinaw wa bi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nalulugod ako ng Allah ang aking Panginoon at Islam ang aking reliyon at si Muhammad, kaluganawa siya ng Allah, ang aking propeta. Ito rin ang tinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung katanungan natin sa libingan. Kung alam natin ang katanungan sa libingan, yung man rabuka. Sino ang iyong Panginoon? At ano ang iyong reliyon? At sino ang iyong propeta? Kaya minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tatlong saligan na dapat malaman ng tao. Una, ang makilala ng tao bilang alipin ang kanyang Rab o ang kanyang Panginoon. Lagi natin isaisip na ang Rab o Panginoon o Lord sa English at ang Diyos naman ay Ila at God naman ito sa English. Kaya ang Allah, nakatitiyak tayo na siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan. Na tawagin siyang Allah. At mayroon siyang 19 na mga pangalan at mga katangian na siya lamang ang nag-aangkin nito. Kaya minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-aaral ito ay pagkuha lamang ng formula sa atin, tulad ng mga aralin sa Islam, tulad ng Tauhid,
fiqh, sira, hadith, sunnah. Marami tayong mapag-aralan dito. Kaya kung ano lamang ang ating kakayahan na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yan ang ibigay sa atin at magdadala sa atin sa kabutihan. Kaya sa Islam, ang religion na ito o ang panampalataya na ito ay puno ng kaalaman. Kaya kailangan ng isang Muslim na mag-aral ng kaalaman. Wa qur rabbi zidni ilma. Hilingin mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na bibigyan ka ng maraming kaalaman. Samantala ang mga hindi mananampalataya, sila ay abala sa paglikom. Alhakum mutakator. Sila ay nagpapaligsahan sa pag-ipon ng mga makamundong bagay. Kaya tayo, pinarami natin ang ating kaalaman. Sa dahilan naman, natingnan natin, may mga doktor din tayo ng mga Muslim, mashallah. May mga nurse din tayo ng mga Muslim, mga engineer, mga abogado, lahat po mayroon na tayo. So itong kaalaman, may kaalaman ng pangmundo at pangkabilang buhay. Kaya pasalamatan natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang ipinagkaloob sa atin, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. Una, ang makilala ng tao ang kanyang Rab. Kapag tinanong sino ang iyong Rab, ang nararapat na isagot ay, ang Allah ang aking Rab, aking Panginoon. Kaya pag nagdua tayo, ano sabi natin? Rabbana atina fid dunya hasana. O Panginoon kong Allah Subhanahu wa Ta'ala, bibigyan mo kami ng kabutihan dito sa mundo. Allahu Akbar. Siya ang lumikha at humubog sa akin. Gayon din sa sanlibutan, sa pamamagitan ng kanyang pagpapala. Ang aking pagsamba ay buong katapatan, inaalay lamang
sila ay nagsisi. Kaya pagkakataon na sa atin na nandito tayo upang wag natin aksayahin ang ating oras sa mga bagay na walang maibigay na pakinabang sa atin dito sa mundo, lalo sa kabilang buhay. Kaya dapat malaman natin, makilala natin ang Allah para hindi tayo mag-aaksaya ng minuto ng ating buhay. Ang ating mga dila, abalahin natin, basahin natin ito sa pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Punuin natin ang ating puso isipan ng kaalaman na siyang magbibigay sa atin ng maliwanag na buhay. Kaya, ang makilala mo ang iyong Panginoon, ang Rab, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba ibig sa kahulugan ng Rab? Lagi natin inuulit-ulit ito. Siya ang tanging tagapaglikha, ang hari at ang tagapanustos ng lahat ng kanyang mga nilikha. Ang mga bagay na nagpapatunay ng iyong Rab. Pananampalatayang Islam. Ang pinakamalaking palatandaan na iyong nakikita sa kanyang mga nilikha tulad ng gabi, liwanag, araw, buwan, bituin, kalangitan, kalupaan, karagatan, ang iba't ibang uri ng hayop, halaman at marami pang iba. Marami sa mga tao na sumasamba sa mga bagay na wala lamang nilikha, kundi bagkus ay mga nilikha. Kaya marami sa araw-araw ng buhay ng mundong ibabaw na ito, marami ang nawawala ng buhay. Kaya tinatanong tayo ng mga Muslim, na iparating ba natin sa ating mahal sa buhay, mga kilala, hindi kakilala ang pananampalataya ng Allah. Kaya ang ating mga Facebook, gamitin natin ito sa pag-share ng mga Quran, yung mga salita ng ating mga scholar, gamitin natin ito. Huwag natin habulin yung likes, yung share, yung followers. Tandaan lagi natin na nasa libingan, walang followers. Sa kahirapan mo sa mundong ibabaw na ito, walang followers. Nakikita natin ngayon, yung mga taong mangmang na namimigay ng mga pera para magkaroon ng maraming followers. Kasi bakit? Ang laman ng mundo, gusto nila na makilala. Gusto nila, babanggatin lagi ang kanilang mga pangalan. Pero tandaan lagi natin, tayo, dito sa mundong ibabaw na ito, lagi natin pinupuri ang Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi natin binabanggit ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang mga katangian, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim. Sa araw ng paghuhukom, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, tatawagin ng Allah ang ating mga magandang pangalan na ating napili sa kanyang pananampalataya upang tayo ay makapasok sa kanyang paraiso upang mamuhay doon ng walang hanggan. Kaya ang buhay ng isang mananampalataya dito sa mundo na halos wala kang makikita, umabasa sa kanyang biography na nagkaroon siya ng kaligayahan na matindi sa mundong ibabaw na ito. Pero sa isang segundo niya na ilalagay siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso, ay limot niya lahat ang kanyang mga pagdurusa dito sa mundong ibabaw na ito. Taliwas naman ito sa mga hindi mananampalataya na halos ginugol na ng kanilang buhay sa paghahanap buhay dito, sa pagsali sa mga kaligayahang haram. Isang segundo niya sa impyerno ay limot niya ang lahat ng kanyang kaligayahan dito sa mundong ibabaw. Kaya minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yung hadith na ito sa iman na tinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wag tayong magsawa na tatalakayin ito upang magkaroon ng pinakamagandang kapanatagan ang ating buhay dahil tayo ang magdadala nito.
tungo sa pagsaliksik ng kaalaman ng pananampalatayang Islam. Hindi natin pwede isisi sa ibang tao pagdating ng panahon na tayo sa libingan na hindi tayo nag-aral ng kaalaman. Marami sa mga tao na dinala nila sa libingan, nagbalik Islam sila, ngunit ang Al-Fatiha at ang Ikhlas ay hindi nila nadala sa libingan. Kung gaano sila kabilis yumakap sa Islam, ganoon sila kabilis. Nakikaawa-nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at ibalik sila sa pananampalataya na kanyang gantimpalaan sa kabilang buhay. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kabilang sa kanyang mga palatandaan ay ang gabi, araw at buwan. Huwag kayong magpatira pa sa araw at buwan. Ngunit sa Allah kayo magpatira pa na siya ang lumikha sa lahat ng mga ito kung tunay ngang siya ang inyong sinasamba. Allahu Akbar. Kaya minamahal kong kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito yung isa sa mga palatandaan ng ating Rab o ating Panginoon. Pangalawa, ang makilala ng tao ang kanyang propeta. Gaano ba natin kakilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang mga kanyang kasamahan noong unang panahon, sila ay nalulugod na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila yung mga tao na una naniwala sa kanya, sapagkat kahit ang kanyang mga pamilya ay nagwaksi sa kanya o nagtanggi sa kanya dala niya mensahe. Kaya tayo, mga minamahal kong kapatid, kapag nakauwi na tayo o nasa Pilipinas tayo, most yung mga minamahal natin sa buhay ay hindi naniwala sa ating mga dawa sa kanila. Pero tandaan lagi natin na huwag tayo tumigil sa pag-aral at pagparating sa ating mga mahal sa buhay. Sapagkat kung tanggihan kanila, hindi ikaw ang tinanggihan nila, kundi ang buhay sa kabilang buhay, ang Jannah o ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ang kanilang tinanggihan. Ang mahalaga, ang obligasyon natin ay maiparating natin sa kanila ang pananampalatayang Islam. Kaya ang isang Muslim ay ang kanyang salita sumasabay sa kanyang gawa. Tulad ng pagtakbir mo. Pagtaas mo ng kamay mo, Allahu Akbar. Takbir mo. Allahu Akbar, yung pagyuko mo. Yung pagsujud mo. Kaya dito sa Islam, sinasanay tayo. Yung salita natin, kailangan sabay yung gawa. Kaya may mga kasabihan yung ibang na puro na lang salita, wala nang gawa. Wala yan sa atin sa pananampalatayang Islam. Sa muli, ang makilala natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mayroong tayong aralin sa Islam, yung pag-aral natin ng sira. Sira means ibig sabihin talambuhay. Talambuhay o ibig sa kahulugan nito ay ang tinahak niyang landas. Dahil ang talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay history ng Islam. Siya ang buhay na naglalakad sa lupa na kanyang isinabuhay ang pananampalatayang Islam. Kaya sinabi siya na Muhammad dahil siya ang pinakamainam sa lahat ng nilalang na nagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, na nagpuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo ay mga estudyante o mga sumulunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi katulad ng ibang tao na kapag nagpakilala siya na mabuti, habang tumatagal lumalabas ang kanyang mga gawain na masama. Sa dahilan na yan, nababawasan yung pag-ano mo sa kanya, yung idolism mo. Kasi tayo ay mula tayo sa bansa na idolism. Ibig sabihin, hanggang sa sinasamba ng ribulto, mga punong kahoy, mga pangalan, sinasamba na. Kaya, ang ating bansa
ay matatawag ng mga tao doon na mga blind followers. Ibig sabihin, mga bulag na sumunod. Kaya sa Islam, alhamdulillah, binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng liwanag. Liwanag sa puso, isipan, at liwanag sa ating mga mata. Kaya, kapag napag-aralan natin ang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ano man ang kahirapan na dinanas natin ngayon, wala yan sa kahirapan na dinanas nila noong unang panahon. Kung ang magulang mo ay hindi naniwala sa Islam, pinarating mo sa kanya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumaki na hindi niya naabutan ng kanyang magulang. Nagiging pastor ng mga tupa. Lahat ng mga propeta ay nagiging shepherd sila sapagkat nahasa ang kanilang buhay kung paano nila pangangalagaan ang kanilang mga hayop na alaga. Kapag nagkulang yung isang tupa dyan, ay nalulungkot siya at kailangan niya hanapin ito. Kaya ganun ang mga propeta, pinapahalaga nila ang buhay sa kabilang buhay sapagkat doon ang buhay na walang hanggan. Dinaranas nila ang lahat ng uri ng mga pagsubok dito sa mundo. Tinatawag sila ng mga mujinun, tinatawag sila ng mga manunula, at tinatawag sila ng mga nanliligaw. Pero ang mga propeta, kalugdan-nawa sila lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala mula kay Adam hanggang sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay mga pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang panahon. Kapag tinanong ka, sino ba ang iyong propeta? Marami sa mga tao na walang alam sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagko sila ay naghuhusga. Sila ay naghuhusga. So, dito makilala natin ang tao na wala siyang alam sa buhay ng isang tao, pero siya ay naghuhusga. Siya ay maraming salita. Kaya, isa sa mga kagandahan na pag-aralan natin ang sira o talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat madidevelop ang pagmamahal sa ating mga puso. Sapagkat siya ang pinakamabuting tao na pinili ng Allah na naglalakad sa balat ng lupa. Kaya kapag tinanong ka, sino ang iyong propeta? Ang nararapat na isagot ay si Muhammad ang aking propeta. Anak ni Abdullah bin Muttalib bin Hashim. Si Hashim ay nagmula sa angkan ng mga Quraysh. At ang mga Quraysh ay isang angkang Arabo. Ang mga Arabo ay mula sa angkan ni Propeta Ismail na anak ni Propeta Ibrahim o ibig sabihin Al-Khalil o kaibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagi ng pananampalataya ng bawat Muslim ang pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang sino man ang magiging isang tunay na mananampalataya maliban na mahalin niya ako ng higit sa kanyang mga anak, mga magulang at sa lahat ng tao. Ito ay inulat na hadith ni Bukhari Muslim. Ito yung mga hadith naririnig natin, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, tulad ni Bukhari. Sila yung mga nag-uulat ng mga salawikain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Muslim. May mga salawikain na lahat ng uri. Yung hadith, sinabi ni Propeta Muhammad tungkol sa kaalaman, tungkol sa iman o sa pananampalataya,
nakikita natin sa balita yung paaralan. Yung school ngayon. Yung mga nangyayari, yung mga estudyante. Alam ninyo, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, idadagdag natin ito. Ito ang dapat malaman ng tao. Una, ang form of government ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang batas ng Allah na nagmumula sa Quran. Allahu Akbar. Na ito ang mag-guide sa atin. Pangalawa, ito yung moral values na matutunan. Hindi lang bata, hindi lang matanda. Lahat ng mga mananampalataya natutunan natin, ito yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung moral values na makukuha natin, tulad ng isang hadith na sinabi ng isang lalaki, "Ya Rasulullah, sino ang tao na higit kong pakutunguhan ng maayos?" Sabi niya, "Ang iyong ina." Uli, "Sino?" Sabi niya, "Ang iyong ina." Muli, "Sino?" "Ang iyong ina." 3 beses, 3 times. Mahalin mo yung ina. Pang-apat, ang iyong ama. Yung pagmamahal sa magulang. Allahu Akbar. Sa tuwing magsusudyod tayo, hingin natin sa Allah, "Rabighfir warhamhuma rabbayani sagira." O Panginoong Allah, kahabagan mong aking magulang, sapagkat sila ang nag-aangat sa akin nung bata pa ako. Kapag alam ito ng isang bata, isang Muslim, kapag siya ay nag-aral, kung ano ang paggalang niya, ang takot niya sa Allah, at anong pagmamahal niya sa Propeta Muhammad, at anong pagmamahal niya sa Muslim, ito ay lalabas kahit sa paaralan. Makitungo siya ng maayos. Kahit gaano, kahit napaligiran pa ang bata ng isang komunidad na puno ng kasamaan, kung siya ay may takot sa Allah, may pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaalaman sa hadith, at pagmamahal sa kanyang mga magulang, sa labas ay hindi siya matatangay o madadala ng kasamaan ng kapaligiran. Kaya yan ang kulang sa ating paaralan. Kaya sa paaralan natin, tulad sa Pilipinas, ito yung mga kasabihan. Sabi ng mga matanda, ganito. Sabi ng ganito, sabi ng ganito. Tingnan nyo, ano nangyayari sa bansa natin. Kaya mula sa bata hanggang magmatanda niyan, puro lang makamundo ang kanilang natutunan. Pero tayo sa Islam, alhamdulillah, mula sa bata, alhamdulillah, nagagad ito ng bata. Moral values. Kailangan na ituturo ito sa Islam. Kaya, inshallah, hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagkaluban ang DEX o ang Department of Education and Culture na dapat maglagay sila na turo tayo ng mga hadith dyan sa mga eskwelahan, sa maging bata ng mga Kristiyano na yan. Dahil hindi makapagbago ng takbo ng buhay ng tao ang kaalaman ng mundo, kundi ang kaalaman na nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siya ang naglikha ng mundo, alam niya kung ano ang nakakabagay sa mundong ibabaw na ito. Tingnan ninyo, magbigay tayo ng example. Yung pag-inom ng alak. Yung mga Arabo nung unang panahon, sila, wala pa taong Pilipinas, nasinggiro na sila, umiinom na sila. Pero nung dumating sa kanila ang aya sa banal na Quran, walang gobyerno, walang mga batas sa ginawa na liquor ban o 18 years old pababa, hindi pwede uminom, wala po mga pulis, wala po. One word is enough mula sa Allah subhanahu wa ta'ala papunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru." O kayong mga mananampalataya, iwasan ninyo ang pag-inom ng alak. Sapagkat itong alak ito ay mga gawain ni Satanas. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ummul kabair," mother of all evil ng alak. At tingnan mo sa atin, sa bansa natin, 10 years old bata umiinom na, basta may pera. 12 years old, 13 years old umiinom na ng alak. So paano pigilan ng mundo ito? Pero dito, sa atin sa mga Muslim, ang isang Muslim nagbalik Islam, nabasa niya ang alak, ang ano na ito, na huwag ka magsamba sa ibang Diyos-Diyosan, kundi ang Allah. At ang batas ng Allah tungkol sa pagmamahal na sa magulang. Wabil walidain. Pagmamahal mo sa magulang. At pag-iwas mo sa kasamaan ng mundo, sa bisyo ng mundo,
Ang Allah ay nagbigay na ng tanda sa atin ng haram sa kayong halal. Kaya pagbuo ng Islam ang mga ang inyong kapatid na si Abdul Qadir. Kaya minsan, kapag tayo ay nanonood ng mga balita, umaagos ang luha sa ating mga mata. Na ang mundong ibabaw na ito, patuloy sila sa pagtanggi sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa pagtakwil sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat hindi nila alam na ang batas ng Allah at ang turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito makapagbabago ng takbo ng isang lugar, ng isang bansa at ng tao. Kaya ang Islam may pang-isahan at may pangkalahatan. Kaya ugaliin natin ang pag-aral o pagbasa sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang maprotektahan natin siya sa mga panlalait ng mga hindi mananampalataya. Dahil may mga panahon ni Propeta Muhammad, kapag nagbasa ka ng sira, matagpuan mo dyan si Abu Jail. Si Abu Jail means ibig sabihin tinawag siya ni Propeta Muhammad na Jail kasi mangmang siya. Kaya yung mga Jail ngayon, patuloy pa rin sila na may syaitan sa kanilang puso, isipan, patuloy pa rin sila sa tuligsa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang gawain natin mga mananampalataya, pag-aralan natin ang kanyang sira, ang kanyang talambuhay upang may sa buhay natin, may sa puso natin kung ano ang kanyang tinuro at ang kanyang ginawa. For example, simpleng pag-inom ng tubig. Say Bismillah, and then after, Alhamdulillah. Pagpasok sa CR, lahat ay tinuro na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kompleto na ang solusyon ng buhay natin. Kaya marami sa mga tao na naghahanap ng solusyon ng kanilang problema, ngunit tumatanggi naman sila sa batas ng Allah at sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas gustuhin pa nila yung turo ng kanilang ninuno na wala namang katibayan o proof o guide sa buhay. Kaya nakontento na lang iba na pumasok sa simbahan, lumabas, same as usual, balik uli sa nasanayan, pagkapasok uli, pagtapos ng isang taon na paghihirap, magbe-birthday. So, yan ay hindi ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakapanglas, ito, pangatlo ay ang matutunan ng tao ang kanyang din o ibig sabihin ang kanyang reliyon. Kapag tinanong ka, ano ang iyong reliyon? Ano dapat isagot? Ako ay isang mananampalatayang Muslim. Ang aking reliyon ay nangahulugan ng tapat na pagsuko, pagtalima sa Allah sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang kaisahan, pagsunod sa kanyang mga kautusan, at pag-iwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagkapuot sa mga nandigan dito. Kaya ang tatlo na ito, yung hadith na ito na raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ito ay magsasadlak sa atin o maglalagay sa atin sa kanyang paraiso na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, minamahal kong kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi niya ipinangako kay Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan ng mundo na ito. Hindi niya ipinangako ang mataas na katungkulan sa mundong ito. Hindi niya ipinangako kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga account sa bangko. Yung dolyar, o dinar, o dirham, hindi niya ipinangako. Ang ipinangako niya kay Propeta Muhammad, sumakanya na ang kapayapaan, ay ang paraiso. Yun rin ang ipinangako ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan.
Mabilis agad sila naniniwala sapagkat ang mga Arabo, ang kanilang nung unang panahon, ay sapat na sa kanila yung magsamba sa mga bagay. Kasi ang Arab nung unang panahon, ito yung lugar ng idol worshipper. Yung ibig sabihin, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan na talaga. Ang kanilang mga pananampalataya. Kaya nung dumating ang Islam sa kanila, madali nila itong natanggap. Sapagkat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung bata pa siya, ay nakitaan na siya ng may mabuting pag-uugali. Kaya ang isang bata, kapag natuto na siya ng mga kasabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung moral values ng Islam na kanyang matutunan, alhamdulillah, para siyang lumabas sa kanyang bahay na nagtataglay ng liwanag. At kung sino man ang kanyang magiging makasama, ay mababahagian ito ng liwanag. Ang liwanag na ito ay nagmula sa kanyang mga panalita at nagmula sa kanyang mga gawa. Kaya tayo na mga mananampalatayang Muslim, i-educate na natin ang ating mga anak. Huwag natin silang pabayaan. Maliit pa lang sila, i-educate na natin sila. Yung pagsala, yung mga pananalita, yung bibigyan natin sila ng mga promisa ng Allah subhanahu wa ta'ala. O aking anak, ikaw ay matuto magbasa. Ano po? Yung turuan natin yung bata, alif, ba, ta, simulain natin yan. Simulan natin sa pakikinig ng mga isasama natin sa pagdarasan. Hanggang sa kaya na nila. Ganun rin yung mga bata paglabas sa mundo, alalayan ng magulang, gagapang, bigyan ng pagkain. Lahat ay ibinigay ng Allah subhanahu. Inandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paglabas ng mga bata dito sa mundo. Kaya kung alam natin, di ba, paano ba dumami ang tao sa mundong ibabaw na ito? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. O kayong mga sangkatauhan, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na naglikha sa inyo mula sa isang tao na si Adan. Mula kay Adan, nilikha ang kanyang asawa na si Eva. At mula sa kanilang dalawa ay nagkaroon ng maraming lalaki at maraming babae. Ito na yung guide natin kung paano dumami ang tao. Pangalawa, ang Allah ay pangatlo, nilikha niya si Adan. Nilikha ang asawa si Eva. Pangatlo, nilikha si Jesus Christ na walang ama, nagmula sa ina. So ito ay perfect yung paggagawa ng Allah. Mula sa alikabok, mula sa lalaki, si Eva, mula naman sa babae, si Jesus Christ, si Propeta Jesus, at pang-apat, tayo yun, yung lumabas sa sinapupunan. Nagmula tayo sa ating ama, katas ng ama, pumunta sa matres ng ating ina, at inilabas ang mundong ibabaw. Napakasimple kung tanggapin ng tao ang katuruan ng pananampalatayang Islam. Kaya, alhamdulillah, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang makilala ng Allah subhanahu ng tao ang kanyang Panginoon, ang Allah, ang kanyang propeta na si Propeta Muhammad, at ang kanyang reliyon na ang Islam. Kaya dito, wa qur rabbi zidni ilma, o aking Panginoon. Ang tinutukoy na Panginoon sa Quran ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy na Diyos sa Quran ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, makilala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang banal na Quran at sa mga turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kilalanin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang matagpuan natin ang Islam. At magbasa tayo ng Quran, yan yung batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung tungkulin natin na sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito pang tandaan natin, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang legal na pamaraan sa pananampalatayang Islam. Sa lahat ng aspeto ng buhay, wala kang matatagpuan na pananampalataya na nagturo ng legal at ipinaalam sa atin kung ano ang haram. Una, iminulat ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang halal. Halal na pananampalataya ang Islam. Haram na pananampalataya yung magsamba ka sa Diyos-Diyosan.
Halal na pagkain sa atin, ninda ng Allah. At ito ang haram, sinabi ng Allah. Sa pamamagitan ng ating mahal na propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang Allah, pinili niya ang Islam na ibaba sa kanyang propeta na si Propeta Muhammad. Yung tatlo na ito, yung saligan na ito, yung tatlo na ito yung ating panghawakan. Mga minamahal kong kapatid, sa pananampalatayang Islam. At alamin natin ang mga bagay na kung ano ang kaisahan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaisahan ng kanyang pangalan at mga katangian. Kaisahan ng kanyang pagkapanginoon. Pag nalaman na natin ito, hayya tayyiba. Si sister, si brother, mashallah, marunong na magsala, marunong magudo, marunong na magsala. Nagpa-fasting na siya sa buwan ng Ramadan. Pinagyaman siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagbibigay ng zakat ng kanyang sadaka. At alhamdulillah, one day, sa sino pa hindi nakapag-hajj at hindi nakapag-umrah, magniyat na tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Igihan natin ang ating syahada, ang ating dawa. Igihan natin ang ating, itayo natin ang ating sala sa tamang oras. Magbigay tayo ng ating zakat, magpasting tayo. Allah subhanahu wa ta'ala, padadaliin niya ang pag-hajj sa atin. At inshallah, ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya mga pinili na mga mananampalataya kung ano ang tungkulin na hinihingi natin dito sa mundo. Kaya kailangan lagi natin ang tulong ng Allah. Ya Allah, tulungan mo po ako para makagising ako sa umaga at may tayo ko yung fajr ko. Ya Allah, tulungan mo po ako sa aking buhay, sa aking pananalapi para makatulong rin ako sa aking kapwa. Hilingin natin. Kaya bakit? Minsan puro na lang tayo hiling sa Allah subhanahu wa ta'ala at nakalimutan na natin magbigay. Kasi sa mundong ibabaw ngayon, subhanallah, lahat ng mga tao ngayon natakot maghirap. Takot maghirap. Pero hindi siya natatakot na ihagi siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa apoy ng impyerno. Subhanallah. Ayun na mga Muslim, hindi tayo magtakot maghirap. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilisan niya ang mundong ibabaw na ito na walang dala. Ang kanyang iniwan. Iwasan natin na maiwan dito sa mundong ibabaw na ito na ang iniwan natin ay puro fitna, puro kasamaan. Ang pangalan mo si Aisha. Pero yung ginawa mo ay hindi karapat-dapat na kilalanin ang pangalan mo. Si Zainab, kailangan kung paano natin ang ating dangal, ingatan natin, mahiya tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, mahiya tayo sa kanyang mga anghel na nagsusulat, nagbabantay, at mahiya tayo sa mga tao, lalo sa mga kapatid natin. Kaya itatag natin ang pinakamainam at mabuting pag-uugali habang tayo nag-aaral ng kaalaman. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinuri niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Katotohanan na ikaw ay nagtataglay ng pinakamabuting ugali. Hindi niya pinuri si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maraming kaalaman. Pagko si Propeta Muhammad ay tinuruan ng Allah. Wa qur rabbi sidni ilma. O aking Panginoon, dagdagan mo ako ng kaalaman. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ipinapaunawa ng Allah sa kanyang mabuting lingkod ang kanyang pananampalataya. Hindi sinabi ni Propeta Muhammad na pinapaunawa ng Allah sa kanyang mayaman na lingkod, sa kanyang malagandang lingkod o sa mabuting lingkod. Sa mabuting lingkod. Kaya minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, itatag muna natin ang mabuting pag-uugali tulad ng pag-uugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa muli, ako po'y nagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon na pinagkaloob niya sa akin at sa inyo. Kung mayroon man ako pagkakamali na nasabi, ito ay mula sa akin sapagkat ako ay tao lamang na nagkakamali. Pero ang lahat ng pinag-usapan natin tungkol ito sa ating pananampalataya, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan natin yung mabuting pag-uugali. Abalahin natin ang ating sarili sa pag-aral, pagbasa. Titingnan natin kung anong ugali ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano siya namuhay sa loob ng 23 years ng kanyang buhay. Huwag natin titingnan ang ugali ng ating kapitbahay.
Yung ating asawa, huwag natin tingnan ugali niya. Titingnan mo ang ugali ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa muli, maraming salamat po. Pagpalain nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bibigyan niya tayo ng mahabang panahon dito sa mundong ibabaw na ito.